Yo, back again for another episode. And guess what? Ito na ang final part ng pintura series natin para sa first floor. Let's go! Welcome to episode 2. Kita nyo naman dito si Bossing Boss, napakasipag talaga. Talagang bawat sulok-sulok, ginagalaw niya, walang kawala. Kung mapapansin nyo, tinatanggal niya pa rin ang mga loose paint kasi hindi niya pwedeng lagyan ng primer yan na may loose paint dahil masasayang lang ang pintura at magiging flaky siya or maaaring matanggal o matuklap agad ang pintura. Dito ko sa kanya namangha, binigyan ko siya ng mga gamit, lalaking roller like 9-inch and 11-inch, pero mas pinili niya gamitan ng baby roller kasi daw medyo malakas daw sa pintura kung yun yung gagamitin. And nakakabilib sa kanya, even though na baby roller ang ginamit niya, ang bilis niya pa rin natapos yung trabaho. In one day, natapos niya ang buong first floor. Oo nga pala mga dudes, hindi ko na nabidyohan yung second coat. Pero may second coat ito. Kasi kung first coat lang, hindi mo matatabunan ng maayos or pagkakaroon pa rin ng parang dark spot yung pintura. Color green kasi yung unang coat niya . So, dapat dito talagang second coat at kung maaari pa third coat para puting-puti para paglapat mo ng top coat, maganda ang kakalabasan. And kahit di pa rin okay ang pakiramdam, syempre, di pwedeng di tayo maging helper ni Bossing Boss. Napakadami kong plano sa bahay na to, kaya samahan nyo ako sa aking bahay series para makita nyo ang kalalabasan from old house to aesthetic. Wow! Ayan, ganyan pala yung tamang diskarte. Gumamit muna ng brush para sa mga singit-singit, kilik-kili ng mga pader para hindi mahirapan kapag pininturahan na. Ayun nga, tulad sa naunang ginawa, kailangan na tanggalin muna yung mga loose paint bago patungan ng primer. So, ayun nga, paulit-ulit ako, ang telop din. Ayan. Tamang chibog muna ako sa gilid. Inalok ko din naman siya na kumain pero ayaw niya . Pero after niya mag-work, talagang pinamerienda ko siya. No, habang nagpipintura siya, ako naman tumutulong kahit sa konting gawain. Pinaalis ko yung mga gamit, kinokoberan ko. Siyempre, pagkatapos nun, pinapanood ko na lang siya. Parang medyo nakakaliw din kasi or nakaka-relax habang pinapanood. Hindi ko alam kung bakit. Pero, di ba nung bata tayo or ako, trip ko manood ng mga taong naghahalo ng semento. Parang nakakaaliw lang na ewan. Basta. Ayan, tamang ligpit na lang ng gamit kasi mamaya-maya, dyan na siya magpipintura. So ako, inaalis ko na yung mga gamit dyan malapit sa TV, yung mga naka-mount, extension, and whatnot. So, ayan. Sa susunod, mapapanood nyo rewiring naman. Kasi, di ba nga nabili ko itong bahay, luma na. So, in-expect ko yung mga wiring and yung ibang stuff, luma na rin. So, much better kung palitan ko na lang para sa safety din namin. And syempre, mas maganda na yon para mas panatag ka kahit natutulog ka. Hindi ka mag-aalangan na halimbawa magkaroon ng problema sa wiring, automatic yung breaker, kakat niya agad yung kuryente. So, maano natin yun, may iwasan. Nice! So, ayan, panoorin nyo ang rewiring. Siguro sa susunod na vlog ko, ayun na yung vlog natin. So, natuwa rin ako doon kasi mababait yung electrician na nakuha ko. And tumulong din ako doon maglatag ng wire at kung ano pa. Ang problem lang, hindi ko siya na-videoan lahat. Kasi tumulong din ako . So, walang taga-video. Walang parang susunod sa mga gumagawa ng electrician para itapat yung camera. So, kasi gumagawa na nga rin ako. Ayun. Pero balik na tayo dito sa topic na pintura. Solid, di ba? Malayo na rin ang narating ng first floor. From old walls to fresh and clean primer.
Next step na lang, final color or top coat. Pero ibang episode na yan o vlog, medyo madami pa kasing need unahin na project bago yun. Kaya samahan nyo ako sa aking bahay series. Samahan nyo ako na pagandahin ito from old house to aesthetic house. Yeah, boy. Salamat sa panonood ng buong Pintura series. Kung di ka pa nakasubscribe, alam mo na gagawin mo. Like and subscribe. Comment down kung may suggestion kayo or trip nyo rin gumawa ng DIY project. Hanggang sa susunod, peace out!